Okay, so sa muling pagbabalik natin, inshallah, at sana okay na ito, hindi na siya magloloko-loko pa. Maski hindi natin ginamit yung mic natin, hindi natin gamitin yung mic natin. Paano ay sana ay naririnig nyo po ang anong usapin patungkol ngayon dito sa ating pagpapatuloy ng part 3. Part 3 po ito ng Suratul Fatiha. At kung bakit tayo magpa-part 3 ng Suratul Fatiha, yun nga dahil kulang pa yung patayin mo na yan. Dahil kulang pa yung hanggang part 5 pa tayo. Dahil sa masyadong broad ang Suratul Fatiha. Meaningful. Alam nyo ba, sa lahat ng mga talata na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, isa sa pinakamahalaga ay ang Suratul Fatiha. Hindi lang yun. Pati yung mga nauna pa, ang Suratul Fatiha ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanya si Jibril tapos nabuksan ng isang mga pintuan sa kalangitan. At nung nabuksan ito, ja'a biha bidunurain, dalawang liwanag na ipinadala na dumating kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Una, sabi, ay ito yung Suratul Fatiha. Dahil ang Suratul Fatiha, hindi ito ipinadala sa mga nauna pang mga propeta. At ganun din sa mga una pang kasulatan. Katulad ng Zabur, katulad ng Injil, at katulad ng Taurah. Yung ipinadala kay Propeta Musa, yung Zabur kay Propeta Dawud, at yung kay Propeta Isa na si Jesucristo na yung Injil. Lahat ng yan, hindi na ipadala ang Suratul Fatiha. Na ipadala lang dito kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at ang Suratul Fatiha, kung bakit nasabi na dalawang liwanag, kasi ang Suratul Fatiha, lahat ito ay nandirito kung ano ang buod ng Quran. Did you get me? Nandito lahat yung buod ng Quran. Mujahid. Nakuha natin nung lakaraan na ang Suratul Fatiha, pinaisa-isa natin, nandyan yung Maratibuddin. Tama? Remember yung Maratibuddin? Stages of the religion. Diba? Nandyan yung Al-Islam, nandyan yung Al-Iman, at nandyan din yung Al-Ihsan, siyempre, di ba? Ngayon, dito sa Suratul Fatiha, lahat ito ay nandiyan. Subhanallah. Kaya bakit nasabi ng dalawang liwanag? Kasi unang liwanag ay ito ang Suratul Fatiha. Pangalawang liwanag ay sa Suratul Baqarah na akhir ng Suratul Baqarah na dalawang aya. Ano yun, Mujahid? Diba, memorize mo yan? Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ila akhir al-aya, yung aman ar-rasul. Bakit naiiba ang Suratul Fatiha? Kasi hindi katulad siya ng mga ibang surah o kabanata, verso sa Quran na ang Allah ay nagsasalita at sinasagot niya ang bawat bigkas ng kanyang alipin pag binabasa ang Suratul Fatiha. Basahin mo ang Suratul Yasin, ang Suratul Baqarah, anumang sura na pwede nating basahin dyan sa Quran, malimit o walang nabanggit maliban sa Suratul Fatiha na kung saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi na qasamtul Fatihata baini wa baina abdi bi nisfain. Hinati ko ang Suratul Fatiha sa akin, pagitan ko at ang aking alipin ng dalawa. Isa sa akin, yung pagpuri niya sa akin. Yung pangalawa, isa kanya dahil yung paghingi niya. Kaya, di ba, pag nagsabi tayo na Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sasabihin ng Allah, Athna alayya abdi. Pinuri ako ng aking alipin. Di ba? At sasabihin mo, Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Rahim, at Hamidani Rabbi, Hamidani Abdi. Ang aking alipin ay siya ay pinuri niya ako. Yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi. Ibig sabihin ng aking alipin ay
Niluwalhati niya ako hanggang doon sa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakuha na natin yan at sinabi ng Allah, ayan ay ang aking alipin at ang kanyang panalangin. At yan ang pagitan namin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ila akhiratil ayah. Sasabihin ng Allah, yan ang sinabi ng aking alipin at ang panalangin ng aking alipin ay kanyang makakamit. So ang syahid na dapat ninyong maintindihan dito ay ang suratul Fatiha, pagitan nito pagitan natin sa ating tagapaglikha, na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na sumasagot sa bawat nabigkas ng ating pananalita dito. Subhanallah, ang suratul Fatiha, ayon din sa sinabi ng mga pantas, kakaiba ito dahil hindi nga ipadala sa mga naunang mga propeta. Kay Propeta Muhammad lang na ito ay ipinadala. Kaya, siyempre, bago natin basahin, anuman ang basahin natin sa Quran, dapat una tayo ay magsabi ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ang tao ay marupok, mahina tayo. At nandyan lagi si Satanas para tayo ay lindangin, istorbuhin, iligaw. Kaya dapat, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Sabi ng Allah, pag kayo ay binanggit nyo o magbabasa kayo ng Quran ay, humiling kayo sa Allah ng proteksyon. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, mula sa udyok ni Satanas. Dahil ang tao, dahil ang taong mahina ay nangangailangan siya ng proteksyon. Sino magpoproteksyon sa kanya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. At walang ibang pwedeng magpoproteksyon sa atin sa anumang mga pahirap, problema at gusto natin sa buhay maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay rito. Di ba? Ngayon, A'udhu billah, ibig sabihin, ang tao, humihiling tayo sa kahinaan natin ng gabay, ng proteksyon o nagsusumamo tayo sa Allah lang. Siya lang ang mag-isa. Kaya dito papasok pa rin dito ang tauhid. Kung iisipin mo ang buong suratul Fatiha, ang Quran, halos lahat nandyan lagi ang tauhid. Yung paniniwala mo sa nag-iisang Diyos na siya ang tagapaglikha, tagapanustos at nagbabantay sa iyo at sandigan ng lahat at siya ang may kapangyarihan ng lahat at walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan niya. So ibig sabihin, kung ikaw sa puso mo, ang foundation na nandito sa puso mo ay ang tauhid, paniniwala sa nag-iisang Diyos, you don't have to be worried of something else. You don't have to fear anything. Why? Because you know that Allah is with you. And He is your protector. And He is the one who guides. And He is the one who decides anything. Everything. Controls everything. Di ba? So kapag nandyan, pero hindi ibig sabihin nandyan sa iyo ang Allah, pero basta na lang gagawin mo kung anong gusto mo, na hindi ka nagtatawakal ka sa Allah, nananalig ka sa Allah, pero hindi mo ginagawa yung way. Di ba? Precaution is better than cure. So mag-iingat pa rin ang tao. Gagawin mo ang mga dapat para ikaw ay pabigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dito rin natin mauunawaan na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya rito na kung saan tayo ay dapat humiling sa Kanya mula sa udyok ni Satanas. Inna shaitana lakum aduwwun mubin fahdharuhu. Katotohanan, ang syaitan ay siya ay maliwanag na lantaran na kalaban ninyo. At mag-ingat kayo o iwasan ninyo siya. Huwag nyo siya sundin sa anuman ang gusto niya o anumang mga udyok niya. Si Satanas, unti-unti siya na lumalapit sa atin para tayo ay iligaw at lumayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng pagtatambal dahil sa kanyang mga udyok o turo. At minsan ang tao, dahil sa akala niya yung ginagawa niyang kasalanan ay ito ay nagiging normal na sa kanya dahil fazayyanahum syaitan, dahil mismo si Satanas ay ginagawa niya sa iyo na parang mabuti sa iyo, na nakikita mo na mabuti yung ginagawa mo, na akala mo normal lang pero yun pala ay talagang malaking kasalanan na haram. Katulad ng mga taong nagtatambal, pumupunta sa kahit saan mga manggagamot at maski itong ginagamot nila ay mga kinuha sa mga pangkukulam o di kaya kinuha sa walang basihan sa Quran, gagawin pa lang nila yun dahil sabi nila baka ito ay magiging protection natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakuha natin yung Bismillahirrahmanirrahim. Ano ang sabi dito ng mga pantas? Kasama ba ito sa Fatiha o kasama o hindi? Hindi kasama sa Fatiha. Bakit? Anong dalil mo, Mujahid? Bakit hindi kasama ang Fatiha?
Ayon sa kanila, siyempre hindi kasama ang Fatiha kasi mayroong sab'u mathani, di ba? Nabanggit ito na 7 na mga talata na pagpuri sa Allah. At yung sa hadith, mahaba yung hadith, na ipaliwanag na natin yun nung last week at hindi na natin pwedeng balikan dahil sa kakulangan ng oras natin at kunin natin yung mga ibang importante na hindi natin nakuha. Yung Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, nauna dito ang Allah, tapos dito ang Rahman, at dito ang Rahim. Tatlong pangalan na kataga na sinabi mismo ng Allah, na sinabi natin sa Bismillahirrahmanirrahim, hindi ito kasama sa Fatiha, ngunit khilaf ang mga pantas. May nagsabi na ito ay kasama. Okay? Ayon kay Imam Shafi'i, very good, Mujahid, remind me of that, si Imam Shafi'i. Pero si Imam Maliki at saka yung mga ibang imam, sinabi nila ito ay hindi kasama sa Fatiha. Dahil nalalaman nga nila na ito ay suratul Fatiha, pag nagbasa ang propeta, Bismillahirrahmanirrahim, nalalaman nila na ito ay bagong talata na surah sa Quran. Okay? Ngayon, yung B, ano ba ang ibig sabihin ng ba? Manawul ba huna? Ano ibig sabihin ng bismi dito? Yung ba, ito yung pagsabi mo na musahabah. Baul musahabah, ng ibig sabihin niya ay lahat ng gagawin mo dapat ay magsabi ka ng Bismillah. Nakuha natin yan last meeting. Gaano siya kahalaga dahil sa pamamagitan nun ang gagawin mo ay magbabaraka ang Allah na bibigyan kanya ng pahintulot na magawa mo at masukses ka sa gagawin mo. At doon din ang Allah ibibiyayaan niya ang gagawin mo. Kaya lahat ng gagawin mo, bakit ka magsasabi ng Bismillah? Dahil uunawain mo ito na layunin mo na gagawin mo sa ngalan ng Allah. Dahil sa ngalan ng Allah, sa pamamagitan ng gagawin mo o gagawin mo pa lang ang bagay na ito, ang Allah ay magbibigay ng protection, magbibigay ng gabay at magbibigay ng baraka. Ibig sabihin ng baraka ay lalo niyang bibigyan ito ng blessings. At tandaan mo, bakit hindi pwede mangyari yun? Dahil hanggat hindi sa kapahintulutan ng Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kung bakit ka magsasabi ng Bismillah, maliban doon sa layunin na humihiling ka sa Allah na bigyan ito ng maraming blessings at paniniwala mo na hindi pwede mangyari yun maliban sa power ng Allah, sa lakas ng Allah. Hindi sa lakas mo, hindi sa galing mo, hindi sa irada mo na gusto mo. Tama? Kaya bakit nandun ng biism, pangalan ng Allah? Dahil mismo sa Quran, marami tayong matutunghayan. Di ba nakuha natin yung last meeting? Anong sinabi ni Nuh? Waqalu bismillahi majriha wa mursaha. Noong itong barko na ito, ginawa na ni Nuh ang barko, anong sinabi ng mga tao? Itong si Nuh, naliwat na siya. Buang na nagyugnan ng tigulang. Nga naman, kasi dati, sinasabi niya, propeta siya. Ngayon, ginawa na niya sa pagtanda niya, ginawa na niyang sarili. Kaya ngayon, gumawa siya ng barko dito mismo sa pinakataas ng tuktok ng bundok. So, yun nga, nung nangyari na yun, Bismillah, binanggit ang pangalan ng Allah. Majriha wa mursaha. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Magbasa ka Muhammad sa pamamagitan ng pangalan ng iyong Panginoon. Gaano kaalaga ito? Magbabasa, kakain, lahat ng gagawin mo, sasabihin mo ang Bismillah. Dahil pag hindi ka nagsabi ng Bismillah, si Satanas ay nakikiisa sa iyo sa gagawin mo. Kaya bakit ka magsasabi ng Bismillah, lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran na mga magulang, ito ang dapat natin ituro sa ating mga anak. Yung mga anak, dapat natin matutunan ang Bismillah kung bakit ito napakahalaga dahil ito ang susi ng proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bawal sa Islam na minsan may mga magulang na gumagamit ng mga agimat, mga anting-anting para sa anak nila, para daw sa hindi sila mausog. Yung evil eye, o di kaya mapoprotectionan sila, mabibigyan ng lakas, yun ang shirk. Sapat na. Bismillah, sapat na yung pangalan ng Allah na magbibigay ka ng Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Sa ngalan ng Allah na walang pwedeng mangyari na kapahintulutan na mapapasama o mapapahamak ang anumang mangyayari dito sa kalupaan,
maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. So, ibig sabihin, Allahu Akbar, lahat ng gagawin ng isang Muslim, kailangan siyang magsabi ng Bismillah dahil nandoon ang Allah ang kanyang gabay at tulong sa iyo at doon sa layunin mo na pwedeng mangyari na maraming biyaya ibibigay at walang pahintulutan maliban sa kagustuhan ng Allah. Dito nakikita natin ang Allah, lafdul jalala na ang Allah, makikita natin na ito ang pangalan niya. Nangunguna, mag-isa, na ang ibig sabihin ng Allah ay al-ma'lu wal-ma'bud. Siya ay pinupuri at niluluwalhati na ang lahat ng kanyang nilikha dito sa sanlibutan. Nakuha natin yan. Maski hindi natin purihin ng Allah, lahat tayo magkafir, ang Allah mananatili na siya ay Diyos at pinupuri at niluluwalhati ng lahat ng kanyang mga nilikha. Dito, sabi ng mga pantas, dito sa pangalan pa lang ng Bismillahirrahmanirrahim, nandito na ang Islam. Yung Rahman, ito naman daw ang Al-Iman. Ar-Rahim, dito naman ang Al-Ihsan. Tayo, paano marirecognize na nandyan ang Islam? Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ay pinupuri, siya ay niluwalhati, siya ay Diyos, nag-aalay tayo ng lahat ng mabuti para sa Kanya, o hindi ba Islam yun? Magsabi ka ng asyhadu an la ilaha illallah, ibig sabihin paniniwala mo sa Allah. Na ang ibig sabihin ng asyhadu an la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, na sambahin, ibig sabihin sumasamba ka. So ano ang 5 pillars of Islam? Namely, Marjana? Asyhada? Sala. Okay, sala. O di ba? Pagsamba sa Allah, sinasamba ang Allah. Ano pa? Yung saum, nagfa-fasting ka para sa Allah, hindi para sa tao, hindi para sa sarili mo. Yung zakah, very good, para sa Allah. Yung hajj, para sa Allah. So that is Islam. Nandyan na. Ar-Rahman, Allahu Akbar. Paano dito mapupunta yung Ar-Rahman? Nakuha natin ang Ar-Rahman na alawaz na bilukat al-Arabiya fa'lan. Na ang ibig sabihin nito ay al-fa'lan na bisigati al-mubalagha bi kathrati ar-rahmah. Walakinnahu mahduda. Ang ibig sabihin ng Rahman ay siya ay mahabagin sa lahat ng kanyang nilikha dito sa sanlibutan. Kristiyano ka, Hudyo ka, makasalanan ka, hayop ka, isa kang lahat ng makasalanan, I mean yung hayop, yung mga animals. Lahat mayroong habag ang Allah dyan. So bakit papasok dyan yung iman? Kasi ang pananampalataya mo sa iman na walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan ng Allah, yung qadr at saka syarhi. At nandyan yung Ar-Rahman, na nandyan yung malaika, at nandyan din yung mga propeta. So ang ibig sabihin ng Ar-Rahman, Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqal insan. Okay, ang Ar-Rahman, na ibig sabihin ng habag ng Allah na hindi mananatili dito lamang dito sa mundo, at mananatili doon sa paraiso ng Allah kasama ang mga mananampalataya. Pero yung hindi mananampalataya sa Allah, tapos na yung Rahman ng Allah sa kanila. Dahil ang mapupunta doon ay yung Rahman ng Allah sa mga Muslim o mga believers, at doon mananatili yung Rahim. Dahil ang Rahim mean ala wazni fa'il, na ibig sabihin daiman. Ibig sabihin, yung mananatili na forever ng ang awa ng Allah. Saan? Sa mga Muslim na maniniwala dito pa lang sa mundo sa araw ng paghukom. Pero doon sa araw ng paghukom, yung mga tao na naging suwail sa Allah, wala na silang rahim. Wala na ang awa sa kanila ng Allah. Kasi nga hindi sila naniwala. So this is the difference between Ar-Rahman and Ar-Rahim. Bakit natin sinasabi na ay mahabagin? Dahil sa surat Rahman, ipinadala ito na buong buo. Ar-Rahman, allama al-Quran. Ang pagturo ng Allah sa Quran, mananatili ba ito? Hindi. Bakit hindi mananatili? Kasi sa araw malapit magunaw ang mundo, may oras na ang Quran mawawala sa mundo. Yung nakasulat na Quran, where's the Quran? Yung nakasulat na yan? Akin yan? Mag-fade. Yes, very good. Ang Quran na ito mga kapatid sa araw ng paghukom, bago magunaw ang mundo, mag-fade ito.
magbabasa ang imam ng Quran sa oras na yun, hindi niya maalaala ang Quran. Mawawala, yurfa, mapupunta na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang salita niya. Pati yung memorize mo. Pati yung na-memorize mo. Kaya, dahil ang Quran, mawawala na dito sa mundo at mananatili yung mga mananampalataya na naniniwala sa Allah, mamamatay sila, matitira ay ang mga tao na suwail at makasalanan in the worst people ever created on mankind. In this universe, they will remain until the day of judgment na ito ay sa sobrang tindi ng hirap at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sana hindi natin maabutan ng araw ng paghukom, pero mag-ingat kayo dahil mayroon ng mga minor signs nandito na ngayon. So nakuha ninyo, Ar-Rahim, the difference between Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ang Rahim ay para lang sa mga mananampalataya. Ha? Natatakot ka, Marwa? Yes. Accept the fact. Ito ang mangyayari talaga. Kaya dapat paghusayin ngayon ang pagdarasal, paggawa ng kabutihan, pagsunod sa magulang, pagdarasal, pag-aayuno, lahat. Ngayon nakikita natin ngayon namamatay, matanda, tigulang, bata, kahit sino pwedeng mamatay. Dahil pag oras mo na, oras mo na. Okay. Dito yung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nakuha natin yung Alhamdulillah. Alhamd, sa lahat ng papuri na gusto ng Allah ay ang Alhamdulillah. Dalil, ang proof, dito pa lang sa Quran, una na sinabi niya, Alhamdulillah. Dahil alhamd, yung alif wal lam na yan, na sinabi natin nung una, na ibig sabihin ng alif wal lam ay para lang sa Allah ang pagpuri, pagluwalhat, salamat, paggawa sa Allah lamang. Wala nang iba. Kaya Muslim, nag-aalay siya ng mabuting gawain para sa tao. Let me ask you, Mujahid, why do you pray? For Allah. Why do you eat? Practical. Now, why do you pray for Allah? Why do you fast for Allah? Why do you do good deeds for Allah? Now, I ask you a question, a very practical, logical question. Why do you eat? Why do I eat? It's because to live. That's not the point. I eat for Allah. Allahu Akbar. You can see the beauty of Islam. Now, you can ask me, why I stay for Allah? Why? Because there is no food without the permission of Allah that you will be able to eat. That is why you eat for Allah, because when you eat, you will become strong and you will live and you will worship Allah. That's the point. Nakuha mo yung connection? Why do you sleep? For Allah. Why? Because, Ya Allah, I want to sleep because you made the night for me, to be able for me to get a rest, so that tomorrow, if you will give me another life, and then I can worship you again. Why do you marry? For Allah. Why do you go for work? For Allah. Everything, subhanallah, only in Islam you can find this, that everything you do, all for Allah. Kaya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mahaba na, nakuha na natin ang Rabbil Alamin. Ibig sabihin, siya ang nagtutustos, sandigan, lahat ng kanyang nilikha, alamin. Ang mga hayop, ang mga bituin, ang araw, ang kalupaan, ang tubig, tao, ang mga anghel, lahat sila pumupuri, yusabbihuna bihamdi. Ha? Dito, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard bihamdihi. Ano yung aya rin na nakuha natin nung una? Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Bihamdi. Walang bagay dito sa mundo maliban sa pumupuri, lumuluwalhati sa Allah. Ibig sabihin, ang gusto ng Allah ay alhamdulillah. Kaya ang Muslim, anuman ang problema mo, Mujahid, anuman ang pinagdadaanan natin lahat, mga kapatid, magsabi ka ng alhamdulillah. Sapat na ito, wallahi, magaan ang loob mo. Lahat ito, ipinapasaalam mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, kinuha na natin yung Ar-Rahman para sa dito sa mundo, ang habag ng Allah sa mga tao at sa mga lahat ng kanyang nilikha, at mananatili ang Rahman doon sa araw ng paghukom. Saan? Sa mga Muslim lang. At tapos yung Rahim, bikhas doon sa mga mananampalataya sa araw ng paghukom. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin, ibig sabihin, siya ang Allah na may kapangyarihan. Lahu sulta. Siya ang hari. Saan? Sa araw ng paghukom. Dito sa mundo, ano man ang gawin mo, manil mulkil yawm, sasabihin ng Allah doon sa araw ng paghukom. Nasaan yung mga superpower country na mga superpower ng mga tao? Wala na, nangamatay na sila. Sasabihin ng Allah, wa huwa alladhi ya'rifu, siya ang nagkakaalam at siya lang ang magsasabi, pupurihin niya ang sarili niya na lillahil wahidil qahar. Siya ang Allah ang siya lang ang nag-iisang Diyos. So sa araw ng paghukom, anuman ang mga dito, magsabar ka lang, pinatay yung kapatid mo, ninakawan ka, na lahat ng ginawa mo, magtimpi ka, magsabar ka sa Allah dahil sa araw ng paghukom, ang Allah subhanahu wa ta'ala alam niya kung ano yung tinanggal sa ng mga tao at pwede mo yun ay sa araw ng paghukom ay lilitisin ang bawat isa doon. Malik Yawmiddin, Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Ang Iyyaka na'bud, papasok dito yung Tauhid, Al-Uluhiyah. Ikaw lang ang sinasamba namin. Ya Allah, dahil ikaw lang ang sinasamba namin, pinupuri namin, gumagawa kami ng mabuti para sa iyo, nagkakasala kami, patawarin mo kami, tao lang, makasalanan kami, nakakalipat kami, we forgot, okay, we made mistakes, we forget things, so, pagpapatawarin ka pa rin ng Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikaw lang ang hinihingi namin ng tulong. Walang magbibigay ng gabay maliban sa iyo. Ya Allah, lahat ng pangangailangan namin sa iyo lang. Dahil ikaw ang sinasamba namin, ikaw lang din ang aming inihingi ng tulong. Ikaw lang sandigan namin. Ikaw ang may kapangyarihan. Allahu Akbar. Wallahi, kung tutuhanin ninyo ang Suratul Fatiha, ito ang isa sa mga berso na hiwala pa sa nagpadala nung una, pinakasagrado at pinakamabuting salita nito. Dahil pag binasa mo, pag may sakit ka, anong nararamdaman mo, pwede mong gamitin na 7 beses na basahin sa tubig, inumin mo yun, anong intention mo, inshallah mapapawi anuman ang nararamdaman mo. Kasi shifa eh. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Na pinadala namin sa Quran, maliban na ito ay mga gamot mula sa Allah. Ang Quran ay gamot at isa na ito, itong Suratul Fatiha, nabanggit ito sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon makikita mo, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wallahi dahil sa oras na po, yung oras natin ay oras na pwede na maghiwa-hiwalay na naman tayo. Ya Allah, gabayan kami sa landas na matuwid. At ito yung landas ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At yung mga gumawa ng binigyan mo ng gabay. Ang punto rito mga kapatid, wallahi, kung ikaw ay ginabayan ng Allah, mahal ka ng Allah. Mahal tayo ng Allah. Dahil sa gabay na ito, ipinahintulot niya sa puso mo, sa isipan mo na tanggapin siya. At maski gaano ka katalino, ka-impluensya, malakas, pag hindi ka ginabayan ng Allah, ibig sabihin kasama ka sa mga talunan. Hanggang sa araw ng paghukom, kung hindi ka bibigyan ng gabay ng Allah. So therefore, guidance is from Allah. So whoever amongst us who have been guided by Allah subhanahu wa ta'ala, he should be grateful and he should thank Allah subhanahu wa ta'ala and he should follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Because what is the essence of being a Muslim and you are not following the teachings of Islam? You're not even following the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Islam does not mean only by faith. Islam also means by work, by actions. Diba? It's not enough. What we call iman is what you say, what the mouth utter the mouth, and what the hearts truly believe in. It should be figure out by your actions. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sino yun? Sila yung si Propeta Muhammad at yung mga sumunod sa kanya. At huwag katulad ng mga, sabi dito ng mga pantas, ang mga Yahud at ang mga Kristiyano. Dahil ang mga Kristiyano at ang ihdina siratal mustaqim, sila daw, ang mga Yahud, alam na nila yung katotohanan pero hindi nila isinagawa. Pero yung mga Nasara, yung mga nauna na mga Kristiyano, sila daw ay ginawa, sumunod lang sila na without knowledge. You see the difference?
the Jewish, they know the truth, but they did not follow the commands of Allah. They did not believe. While the Christians, they don't know, they don't have enough knowledge, but they follow. You see? Nakuha mo, Jay? Now, where are you as a Muslim? You should be in the middle. You know the truth, the same thing with And we follow. the Jewish, and you follow the same thing with the Christians. The Christians, they follow without enough knowledge. Wala silang alam. Ba't ka sumasamba ng mga rebulto? Wala, kasi nag-isagis na namin sa mga ninong namin. Kaya basta udi ka magsambaan, maggabaan ka sa Ginoo. Oh, yun ang sinasabi nila. No, sa Islam, basis, proof, kailangan makita yan. Ang ngayon, bilang panguli, amin, ano ba ang Suratul Fatiha? Ang sabi ng mga pantas, pwede ito ay wajib sa mga Muslim. Walang sala pag hindi mo nabasa ang Fatiha. Pero pag may imam, okay lang na maski hindi mo mabasa o mabasa mo yung part nun dahil ang imam mo ay siya na yung magkukumpleto sa pagiging pagbasa mo ng Fatiha. Pero wajib ito kung ikaw ay nagdarasal ng sunnah na ikaw mag-isa, at wajib ito kung nagdarasal ka ng faraid o farida na duhur, asar na hindi ka napag-pray ng masjid, ikaw mag-isa. At pag ang imam ay nagsalita ng bismillah, ka na lang. Or pwede mong i-follow. It's either of the two. Ngayon, pero pag hindi siya nagsalita sa duhur at saka sa asar, doon wajib na tayo ay magbasa ng Fatiha, because la salata liman la fatihatal kitab, walang dasal maliban kung wala ang mabasa ang suratul Fatiha. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunod. Kasalanan